Miss Charo Santos Concho, abay may revelasyon patungkol kay Miss Catherine Bernardo sa kanyang latest interview. At ayaw pa rin tantanan ng intriga si Catherine Bernardo at Nadine Lustre, no? Sa dami daw kasi ng mga produktong ini-endorso ni Catherine Bernardo ngayon, halos araw-araw ay may mga ganap ito para sa iba't ibang brands. Kung hindi siya dumadalo sa mga brand-related events at pumipirma ng kontrata, ay nasa shooting itong ng advertising campaign. Gaya na lang nitong Lunes, may ginawa na naman si Catherine na bagong TV commercial para i-endorse ang product. Bagong brand na naman ito ha. Ang bongga ni Kat ha, hindi pa man lumalabas ang inaabangang first TVC nila ni Nadine Lustre for hair product, ay may mga nakalinya ng schedule ng airing ng mga latest ad and campaign niya. Speaking of Kat, Nadine, super excited na ang fans nila ni Kat na mapanood ang kauna-unahang project nila together. Ilang araw na nga na nagka-trending sa online world kahit sa Webes May 2022 kaya RF pinag-uusapang TBC. Ang nakakaloka lang, may kumakalat pang debate online tungkol sa inilabas na photo teaser ng hair product campaign kung saan nakikita ang side view profile nila Kat at Nads. May mga nagkukumpara kasi sa itsura ng dalawang aktres. Sa tingin ng marami, mas natural daw ang beauty ng Asia superstar kaysa kay Nadine. Nako, tigil-tigilan na sana nila ang pag-intriga sa dalawang aktres, no? Mukhang okay naman ang samahan nila. Marami nga nagsiship na after ng nasabing endorsement project ay makagawa ng isang pelikula o serye ang dalawang reyna ng showbiz. At hindi pa dyan, dahil pinag-uusapan din ngayon si Miss Catherine Bernardo bilang isa sa mga aktres na napili nitong si Miss Charo Santos para po magbida sa kanyang life story. Dahil sumalang sa unang pagkakataon sa Pastok, itong si Miss Saboy Abunda si Charo Santos. Kasama si Charo sa nasabing guesting ang kapareha niya sa pelikulang Only We Know na si Ding Dong Dantes. Andun nga sila para i-promote ang nasabing pelikula kung saan ni-reveal ni Charo na ito ang kanyang unang romance film. Ito talaga yung first story about love sa ginawa ko, romance talaga, sabi ni Charo. Nakakabata raw ang pakiramdam na gumawa ng isang romance film. Isa nga ito sa mga risk na tinanggap niya dahil buong buhay naman ay parati siyang nagtitake ng risk. Ang tapang ko, no? I've been taking risks all my life. I think in the profession path as well as my personal life, sabi ni Charo. Dagdag pa niya, sabi ko nga kay Dong, in some of our conversation, this is also risk, but maybe more of risk for you. Kaya tinanong pa siya, sigurado ka, gagawin mo talaga to. Paglilinaw niya, we're two professionals who got together and we breathed life into this beautiful narrative. I'm proud to say that we were able to create a love team in Betty and Ryan. Hindi rin pinalagpas ng host ang programa na si Boy Abunda na isa lang si Charo sa Pastok. Isa sa mga tanong ni Boy, gagawan mo ng pelikulang buhay mo, ano ang magiging title? Sabi niya, Roses. Ang sagot ni Charo, kaya ang sumunod na tanong ni Boy ay kung sino ang gaganap na yung Charo. Si Catherine Bernardo ang napili ni Charo na gumanap bilang younger version niya. Tuwang-tuwa syempre ang mga fans ni Kat dahil perfect nga ito bilang young Charo. Anyway, mapapanood na ang sa sinihan ang Only We Know sa June 11. Pero mas bongga ang follow-up question ni Mr. Boy Abunda dito po kay Miss Charo. Natanong kasi siya kung si Miss Catherine Bernardo ang gaganap bilang young Charo, sino daw ang napipili niya o napupusuan niya na maging kapartner ni Miss Catherine Bernardo dun sa nasabing serye or project na gagawin nga ni Miss Catherine. At ang sagot ni Miss Charo, marami sila. So dito pa lang, alam natin na marami talaga ang nandiligaw. Marami talagang umaaligid sa isang Catherine Bernardo sa ngayon. Actually, hindi man nabanggit pero alam natin na isa rin si Mr. Alden Richards sa mga nag-aantay ng sagot ni Miss Catherine. No, hindi man natin sila makita, parang walang sightings at walang paramdam si Catherine at si Alden ngayon. But I think isa rin si Mr. Alden sa mga nangangarap na mapasagot or makuha ang oo nitong si Catherine. So abangan natin yan. Dahil ang dami pong mga naglalabas ang name na nauungkat ngayon para kay Catherine. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So basahin natin si Mr. Renato Sayan. Sabi niya, speaking manliligaw, I have seen 2 manliligaw ni Kat last Friday celebration ni Kat organized by his glam team. I was invited that time sa Isla Amara. Nakilala ko yung mga one of which anak ni Chavit Singson at isang business tycoon. At hindi nagpahuli si Alden sa event na yon. Naka-private helicopter. And I believe yung private helicopter na yon, then ang sponsor ni Alden sa pagpapaaral at pagkapiloto. Although maagang nag-uwian yung mga Singson na yon, yung jump business tycoon na yon, isang using his own private yacht. Sobrang astig ni Alden. Magstay siya days until morning. Then lumipad si Alden for a fun run. Ayun. No, ito yung kanyang parang sinasabi niyang experience niya, no? So, si Sir Renato Scientist is one of the nakatira po yan sa Canada and baka nandito siya sa Pilipinas na yon at nagbabakasyon. Kaya po nandoon siya sa na yon, sa event na yon. But anyways, masaya tayong malaman na mamaya ganung ganap po si Alden at si Catherine Bernardo, no? Na talagang pinupush ni Mr. Alden Richards. And hindi totoo yung mga naglalabas na parang tumigil na si Alden, hindi siya consistent dun sa panliligaw niya kay Alden Richards. Kung totoo talagang naganap to at nangyari. Kasi sa ngayon, kung mapapansin po ninyo, hindi po ganun kadalas yung paglalabas natin ng mga updates patungkol kay Catherine at Alden dahil wala nga tayo nababalitaan. Ang hirap naman po talaga na mag-invento tayo ng mga balita
And parang nanloloko na tayo ng mga tao niyan, di ba? Sabi ni Sir Joel Lopez, wala na kasing Katniel, kaya wag nang ipilit. Kung gagawa lang din naman kayo ng balitang totoo lang, si Kat, naka-reserve na yan kay Alden. Baka magulat na lang kayo, kakasal na yung dalawa. Ayan, so ito naman yung kanyang opinion patungkol naman dito po kay Miss Catherine and Alden Richard. So, alam niyo kapag binabangkit po si Catherine at Alden sa SOCMED, ang dami pong nagre-react, ang dami nagagalit, at sinasabi nilang wag na raw iugnay ang pangalan ni Catherine kay Alden. I don't know why. Sabi ni Mr. Edmundo Lavay, sana wag na pag-usapan ng ex. Yeah, kaya dapat si ex magsyota ng matino, wag politiko. Pwedeng artista, pero dapat matino. Na matino, ayan. So, ito yung kanyang komento, no? Pero sabi po, pero po kasi isang source na nagsasabi na marami nga po talagang nanliligaw kay Catherine. May mga politicians, meron din pong parang ibang mga, sa ibang line naman sila nakakonect. Pero mas pinagbibigyan at lagi niya raw kausap di umano ang politician. And of course, another one, sabi ni, ng isa pang komento, sabi ni Jade, sabi niya, Miss Arena, sa palagay niyo ba, malaki ang pag-asa ng manok natin na si Tisoy? And sabi ni Miss Presi, naku, wala yan sa marketing sales, mahina siya. And sabi ni, walay daw sa marketing sales, mahina siya, laos na kasi siya. Ayun. So, ito yung kanyang, sino kayo sinasabihan ni Ma'am Shi, no, na mahina na at sa marketing sales? Actually, hindi po hihina ang marketing sales si Catherine. Dahil alam po natin na isa siya sa talagang pinagkakatiwalaan ng maraming mga brands dito sa Pilipinas. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!